Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang isang panibagong napakalaking balita para kay XRP. Sa pagkakataong ito, hindi lamang po basta simpleng partnership ang pinag-uusapan natin dahil nakapasok na po ang XRP Ledger mismo sa puso ng supply chain finance ng bansang China. Isang hakbang ito na may kakayahang magbago sa buong industriya ng trade finance at makapagbigay po ng malakas na signal sa global market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga ba ang nangyayari kay XRP sa bansang China? Ang bagong balita na ito ay nagmula sa pakikipag-partner ng XRPL Ledger sa Link Logis. Ayan, meron pong post dito si si X Finance Bull. Ayan, sabi niya dito ay XRP holders, have you seen this? XRP Ledger is now powering China's leading supply chain fintech. Billions in trade finance flowing through XRPL, tokenized invoices, instant settlement, real-world adoption. XRP is stepping into its final form, global financial infrastructure. Kaya yan. Ano nga bang ibig sabihin yan? Kaya, ayan, ang Link Logis ay itinuturing po ito na leading supply chain fintech provider sa bansang China na namamahala po ng bilyong-bilyong dolyar kada taon sa trade finance. Ngayon po ay gagamitin na ni Link Logis ang mismong XRPL mainnet para sa kanilang digital supply chain finance applications. Ibig pong sabihin nito, ang mga invoice, receivables at saka iba pang assets sa kalakalan ay maaari pong gawing digital tokens gamit ang tokenization. Kaya ang market impact po nito ay kapag ganito kalaking kumpanya ang nagtiwala sa XRPL, natural po natataas ang posibilidad ng demand para kay XRP dahil siya ang magsisilbing settlement layer ng lahat ng transaction. Ang institutional trust ay madalas pong magdulot ng bullish sentiment sa presyo. Ngayon ay ano naman po ang sakop ng partnership na ito? Ayon po sa opisyal na pahayag, may 4 na pangunahing haligi ang partnership na ito. Una ay ang tokenization. Ayan, palakin po natin yung ayan, mas maganda pala kung pag ito kasi mas malinaw, mas malaki. Kaya ayan, una ay ang tokenization. Ang mga totoong trade assets gaya po ng invoices ay i-convert bilang digital tokens sa XRPL. Kapag mas madali itong ma-trade or ma-transfer, mas malaki po ang liquidity na nabubuksan. Kaya ang possible effect po dito ay kapag dumami ang tokenized assets sa XRPL, lalaki rin ang paggamit kay XRP bilang settlement tool. At kung tataas po ang paggamit, maaaring magdulot ito ng pagtaas ng presyo dahil sa mas mataas na demand. Ang pangalawa ay ang settlement. Ang XRP Ledger ang siyang magiging backbone ng instant cross-border payments. Ang dating matagal at mahal na proseso ay mapapabilis at mas mura na ngayon. Kaya ang market impact po nito ay ang bilis at efficiency na ito ay malaking advantage laban sa traditional system. Kapag nakita po ng iba pang kumpanya na gumagana ito ng maayos, maaari ring sumunod ang iba. Ang domino effect na ito ay kayang magbigay ng long-term growth kay XRP. Ang pangatlo ay ang adoption. Ang paggamit po ng isang napakalaking kumpanya tulad ng Link Logis ay malinaw na sinyalis na handa na ang XRPL para sa institutional level adoption. Kaya sa market impact, ang adoption mula sa malalaking kumpanya ay isa sa pinakamalakas na dahilan para umangat po ang presyo ng isang crypto. Kung si XRP ay kinikilala ng ganitong level ng kumpanya,
mas tataas po ang tiwala ng mga investors. Pang-apat ay ang innovation. Hindi lang blockchain ang gagamitin dito, kundi pati AI at saka stable coins para makabuo ng scalable at saka automated ecosystem. Kaya sa market impact, ang pagsasama po ng AI at blockchain ay nagpapakita ng pangmatagalang plano. Hindi lang ito pansamantalang hype, kundi isang konkretong direksyon patungo sa future ng digital trade. Ngayon ay bakit po napakalaki ng bagay na ito para kay XRP? Ang supply chain finance market ay nasa trillions of dollars ang sukat po nito. Ang pagpasok po ni XRP Ledger dito ay hindi lang basta expansion, kundi isang rebranding ng kanyang role. Hindi na siya limitado sa remittance or payments lamang. Siya ngayon ay lumalawak na sa real-world asset tokenization at enterprise-grade finance. Kaya sa market impact, kung magpatuloy po ito, si XRP ay maaaring kilalanin bilang isang global settlement layer para sa digital trade assets. At ang ganitong position ay halos walang kapantay sa crypto market ngayon. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para sa mga investors? Ayan, meron pong 3 puntos na dapat nating tandaan bilang mga investors. Una ay ang integration ni XRPL sa global supply chain finance ay nangangahulugan po ito ng mas mataas na demand para kay XRP sa settlement. Pangalawa ay ang desisyon ng Link Lodges ay malinaw po na patunay ng tiwala ng malalaking institution sa XRPL. At ang pangatlo, si Ripple at ang XRPL ngayon ay hindi lang nakikipagkompetensya sa payments, kundi pati sa tokenization at trade finance na parehong inaasahang lalaki pa sa mga darating na taon. Kaya ang impact po sa presyo nito ay ang mga factors na ito ay nagbibigay po ng matibay na case na maaring umangat sa XRP lalo na kapag tuloy-tuloy ang adoption. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayon po kay X-Finance Bull, isa po sa mga kilalang crypto enthusiast, si XRP ay papalapit na sa kanyang final form bilang global financial infrastructure. Ang kanyang adoption sa buong mundo ay patuloy po na lumalaki. At ang hakbang na ito ay isang publicly listed fintech company sa Hong Kong ay isa pang patunay ng institutional confidence sa XRPL. Yan, kaya ang market impact po nito ay kapag mas maraming kumpanyang listed sa stock market ang sumunod dito, mas lalakas po ang position ni XRP sa global finance ecosystem. At alam natin na kapag lumalakas ang confidence, kadalasang lumalakas din ang presyo. At bilang panghuli, para po sa akin, ang balitang ito ay isa sa pinakamalaking hakbang ni XRP ngayong taon. Hindi lang ito simpleng partnership, kundi isang konkretong hakbang na naglalagay sa XRPL or XRP Ledger sa gitna ng multi-trillion dollar na industriya. Ang pagsasama po ng blockchain, AI, stablecoins at real-world assets ay malinaw na sinyales na seryoso po ang direksyong tinatahak ni XRP. Kung magtatagumpay po ang integration na ito, hindi po malayong si XRP ay maging isa sa pinakamahalagang bahagi ng global financial infrastructure. At sa ganitong sitwasyon, posibleng masaksihan po natin ang mas matatag na presyo at mas malawak na adoption sa mga darating na taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.